Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Rodrigo. May kwentong aswang po ako. At tungkol po ito sa lola ng asawa ko. Yung asawa ko ay tawagin po nating Trina. At yung lola naman po nito ay tawagin nating Lola Linda. Nangyari pala ito sa isang bayan sa Samar. Hindi lingid sa aking kaalaman na si Lola Linda ang nagpalaki sa aking asawa matapos mamatay ng mga magulang nito dahil na-aksidente nga yung mga magulang ni Trina. Naikwento rin ng asawa ko sa akin noon ang naging karanasan nito sa kanyang lola bago nga siya nagpasya noong lumayas na lamang sa kanilang bahay at iwan doon yung matanda. Hindi ko nga rin alam noon kung maniniwala ko kay Trina nang sabihin niya sa aking hindi raw kasi tulad ng normal na tao yung kanyang lola. Siya nga po pala, hindi ko pa nakikilala yung Lola Linda nito. Gayong maging ito ay matagal na ring hindi nakikita yung kanyang lola dahil hindi na nga ito dumadalaw sa probinsya kung saan nga ito nakatira. Nang tanungin ko nga yung asawa ko kung ano nga bang ibig nitong sabihin, hindi naman niya ako tinutugunan at ang tanging sinasabi sa akin ay huwag ko na lamang isipin pa yung tungkol doon. Dagdag pa niya, ayaw rin niya kong matakot sa kanyang lola. Kaya't mas maigi na ring huwag ko na raw pagtuunan pa ng pansin yung kanyang lola. Wala na akong nagawa noon kung hindi yung hayaan na lamang din yung asawa ko. Hindi ko na lamang siya pinilit na sabihin sa akin kung ano man yung tungkol sa kanyang lola. At winaksi ko na lamang sa aking utak yung mga sinabi nito. Pero kahit anong pilit kong wag isipin yung tungkol doon, paminsan-minsan talaga ay sumasagi pa rin sa isipan ko yung tungkol sa mga sinabi nito patungkol kay Lola Linda. Hanggang isang pagkakataon nga noon, nagulat ako nang may isang ginang yung pumunta sa aming bahay. Saktong nasa banyo noon yung asawa ko at pinapaliguan yung 4 na taon naming anak. Kaya ako na nga yung humarap sa naturang ginang. Nagtanong yung ginang sa akin noon na nagpakilala namang siya raw yung kamag-anak ng asawa ko na nakatira sa probinsya, kung saan nga rin nabanggit ng asawa ko na nakatira yung kanyang lola. Dahil hindi pa nga ako nakakapunta sa probinsya ng kanyang lola, ay hindi ko rin kilala yung kapamilya ng asawa ko roon. Pero nagpakilala po itong kamag-anak ng asawa ko. At tawagin na lang po natin siya sa pangalang Tita Annabel. Pagkapasok nga nito sa bahay, ay sakto ring lumabas si Trina sa banyo kasama yung aming anak. Nang makita nito yung kanyang tiyahin, ay nagulat siya at dali-dali niya itong nilapitan. Pinasikaso naman niya sa akin yung aming anak, kaya't hindi ko na rin narinig pa yung kung ano mang pinag-uusapan nila. Yung narinig ko lang noon bago ako umalis doon, suhin yung aming anak, ay nagtanong nga yung asawa ko sa kanyang tiyahin kung ano nga bang ginagawa nito sa aming lugar. Nang makauwi nga noon yung tita ni Trina, kinausap ko yung asawa ko kung ano nga ba yung napag-usapan nilang dalawa. Nakita ko pang nag-aalangan siyang sabihin sa akin, pero kalaunan ay wala rin siyang nagawa pa kung hindi yung sabihin na lang yon. Nang matapos sabihin ng asawa ko yung lahat ng napag-usapan nila ng kanyang tiyahin, hindi na nga ako nagdalawang isip na sabihan siya na umuwi na kami sa probinsya ng kanyang Lola Linda upang dalawin naman ito. Dagdag ko pa, yun din siguro yung tamang panahon para makausap nga niya yung kanyang lola at maalagaan man lang ito kahit sandali, lalo na't may malubhang karamdaman raw yung matanda. Nakitaan ko naman ng pangamba yung mukha ng asawa ko, kaya't sinabihan ko siyang wala siyang dapat ikatakot, gayong kasama naman niya kami ng kanyang anak. Yun nga lang, mas kinakatakot nga raw niya na isasama niya kami ng aming anak gayong hindi nga niya alam kung ano yung pwedeng mangyari sa amin doon. Pinagsabihan ko na lamang yung asawa ko noon na wala siyang dapat ipag-alala at mas isipin niya yung kanyang lola. Kaya't wala na rin po itong nagawa noon dahil naging mapilit rin ako sa kanya. Kahit nangangamba man ito, ay wala na rin siyang ibang mapagpipilian dahil napagtanto niya na may punto rin naman ako. Yun nga lang po, binalaan ako ng asawa ko
na huwag gaanong magtitiwala sa kanyang lola Linda. Hindi ko talaga alam noon kung ano nga ba yung ibig sabihin nito. Ayaw rin naman niyang sabihin sa akin yung kung ano mga sekreto ng kanyang lola. Pero malimit niya akong paalalahanan noon na huwag talagang magtiwala sa matanda at huwag kaming gaanong lalapit dito, lalo na nga yung aming anak. Tanging pagtango lang yung naitugon ko sa kanya. Kahit pa nagulong-gulo rin ako sa mga sinabi niya tungkol sa matanda. Natuloy nga noon yung aming pag-uwi sa probinsya ng kanyang lola. Nakita ko nga noon yung kanyang tita Annabel na isa rin pala sa nag-aalaga sa matanda. Nung nasa bahay na nga kami ng lola ni Trina, hindi ko alam pero pakiramdam ko ay hindi kami ligtas doon. Hindi ko rin maipaliwanag yung pangamba na aking nararamdaman. Sa pakiramdam ko ay may kung anong hindi magandang mangyayari. Pero pilit ko na lamang na iwinaksi yun sa aking utak. Hindi ko na rin sinabi sa asawa ko yung tungkol doon. Ayaw ko rin siyang bigyan ng pangamba. Gayong una pa lang ay may mga duda na nga siyang may hindi magandang mangyayari. Sa isang linggong pananatili namin doon ay hindi nagbabago yung aking pakiramdam. Lalo pa ngang nadagdagan yon nang may sinabi sa akin yung tita Annabel ni Trina tungkol sa kanyang lola. Hindi ko rin alam kung ano nga ba yung gagawin ng sabihin nga nito sa akin, na wag ko umanong hayaang lumapit yung asawa ko sa kanyang lola, pati na rin yung aming anak. Gayong baka kung anong araw yung gawin ng matanda sa kanila. Nang magtanong naman ako kung ano nga bang ibig nitong sabihin, doon nga ay napag-alaman ko kung ano nga ba yung matagal na hindi sinasabi sa akin ni Trina. Paisip rin ako na mukhang yun nga yung dahilan kung bakit nga niya iniwan yung kanyang lola. Dahil ayaw nga niyang maging isang aswang tulad ng matanda. Yun yung ibinulgar ng kanyang tita Annabel sa akin. Hindi ako makapagsalita noon nang malaman ko yon. Hindi ko na lang din sinabi sa aking asawa na nalaman ko na nga ang kung ano mang tinatago ng kanyang lola, gayong yun nga yung sinabi sa akin ng kanyang tita. Simula nga noong malaman ko yung tungkol doon, ay talagang hindi na nga ako naging komportable sa bahay na yon. Tuwing gabi hindi ako makatulog dahil sa kaiisip kung ano nga ba yung posibleng mangyari sa amin doon kapag patuloy kaming manatili doon. Isang gabi, hindi ko akalain na yun na pala yung magbibigay ng dahilan sa akin noon na lubusang paniwalaan yung tita Annabel ni Trina. Maaga kaming natulog ng gabing yon. Pero nalimpungatan nga ako nang maramdaman ko na parang wala sa aking tabi yung aking asawa. Nakarinig din ako ng mahihinang pag-ungol noon mula sa kwarto ni Lola Linda. Iniisip ko kaagad na naroroon yung asawa ko. Kaya't mabilis nga akong bumangon sa aming higaan at dahan-dahang naglakad patungo doon sa kwarto ni Lola Linda. Kumuha na rin muna ako noon ng patalim dahil pakiramdam ko talaga noon ay may hindi magandang mangyayari ng gabing yon. Nung nasa tapat na nga ako ng kwarto ng matanda, narinig ko yung boses ng asawa ko. May sinasabi ito na hindi ko maulinigan, lalo na tila umiiyak na rin po ito. Sa kadahilan ng yon, mas lumapit nga ako sa pinto at saka nga ako bahagyang napasilip, lalo at hindi naman po yun nakalak. Nang makasilip na nga ako, nang ibabaw sa akin yung takot na aking nararamdaman nang makitang kakaiba yung itsura ni Lola Linda. Naging mabalahibo po ito at nagkaroon ng mapupulang mga mata. Napansin rin po nito yung aking presensya. Kaya't napawika itong pumasok raw ako sa kanyang kwarto at wala naman daw siyang hindi magandang gagawin sa akin. Noon din, alam kong totoo nga lahat ng mga sinabi ng tiyahin ng asawa ko. Napatingin pa sa akin yung asawa ko noon. Naanimoy may kung anong ibig sabihin. Alam kong humihingi ito ng tulong sa akin noon. Kaya kahit takot man, ay nilapitan ko ito at saka inilayo sa matanda. Alam kong nanghihina na nga yung matanda at talagang hindi na ganon kalakas. Inasahan kong atakihin niya kami, pero hindi naman po niya ginawa. Napayuko na lamang ito at sinabi sa aking asawa
Na naiintindihan naman ito kung bakit siya lumayo noon dahil ayaw nga niyang maging katulad ng kanyang lola. Bakas rin yung lungkot sa mukha ni Lola Linda, pero hindi ko inaasahan yung kanyang gagawin. Mabilis po kasi itong lumapit sa amin ni Trina, at saka niya kinuha yung asawa ko sa akin. Bigla-bigla na lang po niyang hinila, na kahit ako ay talagang nagulat. Walang ano-ano, nakita ko na lang itong hinahawakan na nga yung mukha ng asawa ko, habang nakayuko ito sa kanya, at may kung ano siyang pinapakain sa asawa ko. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay parang naistatwa po ako noon at nahirapan akong gumalaw. Pero galit na rin po ako noon, at alam ko na papahirapan ng matanda yung asawa ko kung sakaling gawin nga niya itong tulad niya. Dahil doon ay pinilit kong makagalaw, at nilakasan ko na rin yung loob ko at sinugod ko yung matanda. Nailaga naman po niya yon. Ginamit ko nga yung kutsilyo ko pero hindi ko po tinamaan yung matanda. Pero nabitawan po niya si Trina dahil doon. Mas nangibabaw na rin yung galit na aking nararamdaman noon. Sinigawan ko pa siya noon na hindi siya magtatagumpay sa kanyang binabalak. Pero narinig ko pong humalakak lang po noon yung matanda. At sinabi sa akin na matagal na raw niyang nais magpahinga sa kanyang pagiging aswang. At kailangan nga niya yung asawa ko para maisakatuparan yon. Gusto raw niyang mawala na sa mundo, gayong nahihirapan ng araw siya. At ang pagsalin daw sa pagiging aswang sa aking asawa, yung siyang magiging daan para magawa niya iyon. Narinig kong nagmakaawa na nga yung asawa ko noon sa kanyang lola. Pero hindi nga siya nito pinapakinggan. Dahil doon, ay inatake ko na lamang si Lola Linda. Lalo na nga at nagawa na ring makaalis ng asawa ko sa kanyang pagkakahawak. Dahil nagulat nga yung matanda. Parang hindi nga po ito nakapokus sa pag-ataking ginawa ko. At noon din mismo ay nagawa ko pong itarak sa matanda yung patalim na hawak-hawak ko. Napahiyaw naman po noon yung matanda. Dahil hindi talaga ako tumigil. At inundayan ko po siya ng ilang saksak. Parang nandilim na rin po noon yung paningin ko. Pinipigilan na po niya ako noon. Ngunit ibinuhos ko pa yung aking buong lakas para gawin ulit yung bagay na yun sa kanya. At nagawa ko po siyang saksakin pa ulit. Nang bitawan ko na nga po siya, ay napahandusay na lamang ito sa sahig. Narinig pa naming humihingi siya ng tulong noon. Pero maging yung asawa ko, ay ayaw na rin po itong tulungan pa. Lalo at aswa nga yung kanyang lola. Mabilis niya akong hinila noon. At saka nga kami tumungo sa aming kwarto. Hinayaan na lamang namin yung matanda na nakahandusay ron. Kinuha namin yung bata at saka nga kami nagtungo sa bahay ng kanyang tiya. Nagulat naman yung kanyang tita noon, gayong may bahid nga ng dugo yung aking mga kamay at maging yung aking damit. At napamura na lang din po siya noong malaman niya kung anong habang dahilan. Nagwika pa itong hindi nga niya akalain yun pala yung plano ng matanda kay Trina. Bago raw kasi ito nagpunta sa bahay namin ay nangako raw si Lola Linda na wala itong gagawing masama sa kanyang apo. Kaya nga raw niya pinurusiging kami puntahan. Lalo at yung sabi raw ni Lola Linda ay tanggap na raw nito na ayaw talaga ng kanyang apo na tanggapin yung pagkaaswang. Sabi pa nito, hindi na raw yun yung unang pagkakataon na nangatake si Lola Linda dahil maging siya raw ay natake rin daw nito. Mabuti na lang daw at dumating yung kanyang asawa at naawat raw nito yung matanda sa pag-ataking gagawin sana nito kay Tita Annabel. Napailing na lang po ito noon at pinatuloy nga kami sa kanyang bahay. Nang gabing yon, hindi po namin alam kung buhay pa ba si Lola Linda dahil hindi na rin po siya pinuntahan ni Tita Annabel sa kanyang bahay. Hindi na kami nakatulog ng asawa ko noon. Sa takot na baka pati sa bahay ni Tita Annabel ay sundan pa nga kami ng matanda kung sakaling hindi pa pala ito patay. Mabuti na nga lang din at handa naman si Tita Annabel na protektahan kami noon. Hanggang mag-umaga nga noon ay siya na nga yung nagpunta sa bahay ni Lola Linda. Pero ganoon na lang din yung gulat niya nang makitang wala na nga doon yung matanda. Hinanap niya ito pero hindi nga niya makita sa paligid ng bahay. At noong pati nga po kami ng asawa ko ay nagpunta rin doon upang hanapin ito,
Nagulat po kami noon nang makita po namin ito na naroon lang pala sa may mga damuhan sa likod ng kanyang bahay. Nakahandusay po ito roon at duguan, at sa tabi po nito ay meron pang patay na manok na parang nilantakan pa po nito. Ang sabi noon ni Tita Annabel, mukhang sinubukan pa raw niyang kumain ng hilaw na karne upang maibalik yung lakas nito, lalo at marami nga siyang sugat na tinamo. Nilihim na lang po namin yung nangyari noon at inilibing po agad yung matanda. Nagkonsulta rin po kami sa albularyo noon kung ano nga bang gagawin sa paraan ng paglibing dito. At pagkatapos pong mailibing ng matanda, agaran din po kaming umalis sa baryo. Napag-usapan po ng pamilya noon na ilihim na lang po yung tungkol dito. Pero hindi po maitatanggi na ako nga yung nakapatay roon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.